Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning, church. Handa na po ba tayong magpuri sa Panginoon? Ngayong umaga ay samahan niyo po kaming muling umawit ng mapapuring awit para sa ating Panginoon. Umpisahan natin ang ating pagsamba ng masaya at may pagpupuri. Samahan niyo po kami. So
love you so much. Jesus, love you so much. Love you, Lord. Minsan po ay dumadating sa buhay natin bilang mga mananampalataya na napakababa ng ating spirituality. At minsan ang sabi natin sa ating sarili na parang malayo ako ngayon sa Diyos. Pero kapag tayo po ay nakakaranas ng mga ganyan, nakakaramdam ng mga ganong pakiramdam sa ating spiritual life, kailangan lamang natin bumalik sa Panginoon. And that is the time na nangungusap sa atin ang Diyos. At nais niya na manumbalik ulit tayo, i-commit natin uli ang ating sarili, ang ating buong tayo, pagkatao sa Kanya. Dahil maaaring naliligaw tayo at ayaw ng Diyos na isa man sa Kanyang mga anak ay mawalay sa Kanyang piling. Let's sing this song. To your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe.
Good morning to all. Welcome to the second part of our service. Let us prepare ourselves to receive God's message for us today with open hearts and minds. We hope that we can hear God's voice and respond to Him with joy. Here is our message. Magandang umaga po mga kapatid sa Panginoon. Pinupuri ko po ang ating Diyos sa pagkakaloob niya sa akin ng pribilehiyong ito na muling maibahagi ang kanyang mensahe. Napakaganda po ng ating tema sa buwan po na ito ng Oktubre na Wonder Women, Learning from the Women in the Old Testament. Bagamat March ang Women's Month ay minarapat po nating tignan ang mga halimbawa ng ilang kababaihan sa matandang tipan at ito'y magdudulot sa atin na mas mapalapit pa tayo sa Diyos. At ito po ang ating annual theme na Drawing Closer to God. Kaya po nag-pink na rin po ako bilang suporta sa ating mga kababaihan. Dito po sa Pilipinas, sa ating pong kasaysayan ay may ilan pong mga kababaihan na nag-stand out. Ang ilan po sa kanila ay si Tandang Sora o siya po ang ina ng Katipunan, si Melchora Aquino. Ang ating pong kauna-unahang presidente na babae ay si Cory Aquino. Ang kauna-unahan namang gold Olympic medal, kamakailan lang po yan, ay si Heidelin Diaz ang nagkamit po at nagdala sa atin ng gold medal sa Olympics. Ang atin naman pong kauna-unahang Miss Universe noong 1969 ay nasungkit ni Gloria Diaz. At ito lamang po, very recently, itong 2021 Nobel Peace Prize ay si Maria Ressa po ng Rappler. Marami pa pong ibang mga kababaihan ang may kontribusyon sa ating pumbayan. At ang bawat kababaihan at nanay sa kanya-kanyang bahay ay may tuturing po nating mga bayani dahil sa kanilang kasipagan, pagkalinga, sakripisyo para sa kanilang mga pamilya. At sa umaga pong ito, kilalanin po natin ang isa pang Wonder Woman sa Old Testament at ito po ay si Hannah. Ang kanyang kwento po ay mababasa po natin sa unang 2 kapitulo ng 1 Samuel. Siya po ang asawa ni Elkanah at siya po ang ina ni Propeta Samuel. Very notable po ang pananampalataya na ipinamalas ni Hannah at ang kanyang panalangin na sinagot ng ating Diyos. Bagamat babae po si Hannah ay nakaka-relate po ako sa kanyang kwento dahil may mga ilang portion po ng mga dinanas niya na somehow parang nakaka-relate ako sa kanya personally. Kaya po very personal and very blessing sa akin ang kwento ni Hannah. Alam niyo po ba na every New Year sa Jewish calendar o tinatawag na Rosh Hashanah ay binabasa po ang 1 Samuel 1-2 o ang storya po ni Hannah. Ganito rin po ipinapakita ang pagpapahalaga ng mga Hudyo sa kanya pong buhay. Mag-focus po tayo sa chapter 1 ng 1 Samuel at unti-untiin po na lang natin ang pagbasa para ma-expand po natin ito point by point. Bago po tayo magpatuloy ay humingi po tayo ng paggabay sa ating Panginoon sa isang panalangin. Manalangin po tayo. Aming makapangyarihang Diyos, kami po ay patuloy na humingi po sa inyo ng inyong karunungan upang sa gayon ay maunawaan po namin ang inyong mensahe sa umagang ito. Nawa po ay maisapamuhay namin ang aming mga matututunan mula po sa inyong banal na salita. Maging malaya pong kumilos ang iyong banal na espiritu at alisin po ninyo ang anumang maaaring makahadlang sa aming pakikinig. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. May 3 major points po tayong mapagbubulayan sa buhay ni Hannah according po sa ating passage. Una, Hannah's difficulty from verse 1 to 8. Pangalawa po, Hannah's determination verses 9 to 16 and Hannah's dedication verses 17 to 28. Basahin po natin ang unang mga talata from verse 1 to 8 sa salin po ng ASD. May isang lalaking mula sa angkan ni Suf na ang pangalan ay Elkanah. Nakatira siya sa Rama sa maburol na lupain ng Ephraim. Anak siya ni Jeroham na anak ni Elihu. Si Elihu ay anak naman ni Tohu na anak ni Suf na mula sa lahi ni Ephraim. Si Elkanah ay may 2 asawa. Sila ay sina Hannah at Penina. May mga anak si Penina pero si Hannah ay wala. Taon-taon pumupunta si Elkanah at ang sambahayan niya sa Shilo upang sumamba at magandog sa Panginoong makapangyarihan. Ang 2 anak ni Eli na sina Hofni at Phinehas ang mga pari ng Panginoon sa Shilo. Sa tuwing maghahandog si Elkanah,
hinahati niya ang ibang bahagi ng kanyang handog para kay Penina at sa mga anak niya. Pero doble ang bahagi na ibinibigay niya kay Hana dahil mahal niya ito kahit hindi siya nagkakaanak dahil ginawa siyang baog ng Diyos. At dahil hindi nga siya magkaanak, lagi siyang iniinis at hinihiya ni Penina na kanyang karibal. Ganito laging nangyayari taon-taon. Sa tuwing pupunta si Hana sa bahay ng Panginoon, iniinis siya ni Penina hanggang sa umiyak na lang siya at hindi na kumain. Sinasabi ni Elkanah sa kanya, "Bakit ka umiiyak? Bakit ayaw mong kumain? Bakit ka malungkot? Mas mahalaga ba para sa iyo ang 10 anak kaysa sa akin?" Dito po makikita po natin ang sitwasyon ni Hana, ang kanyang paghihirap, Hana's difficulty. May 3 description po sa kanyang paghihirap. Una, she was barren, verse 2 and verse 5. Si Hana ay walang anak dahil according nga po sa verse 5, siya ay baog at ang Diyos po mismo ang may gawa nito. Itong sitwasyon po ni Hana ay somehow naranasan din po namin ni Phoebe. Dahil for 7 years ay hindi po kami magkaanak. Pero ganun pa man, sa biyaya po ng Panginoon ay ibinigay pa rin po niya si Charis sa amin. Na ang ibig sabihin nga po ng pangalan ni Charis ay grace, siya'y biyaya sa amin. Sa pagiging baog po ni Hana, ano po ang tinuturo dito sa atin? May 2 po akong nakita. Una, may sitwasyon o mga sitwasyon kung minsan sa buhay po natin na wala po tayong kontrol. Kahit hindi natin kagustuhan, ay ibinibigay sa atin ng Diyos. Ang ganda po ng sinabi ni Haring Solomon sa Ecclesiastes chapter 7 verse 14, "Enjoy prosperity while you can, but when hard times strike, realize both come from God. Remember that nothing is certain in this life." Ang sabi po ng talata, both come from God. Kaya pangalawa dito po na makikita natin ay ang pagiging maka-Diyos ay hindi po nangangahulugang libre na tayo or exempted na tayo sa mga kapintasan at problema. Ano pong sagot ni Job sa kanyang asawa nang sabihan siya na talikuran na niya ang Diyos dahil sa mga nangyayari sa kanya? Sa Job chapter 2 verse 10, "But Job replied, 'You talk like a foolish woman. Should we accept only good things from the hand of God and never anything bad?' So in all this, Job said nothing wrong." Napakahirap po ng ganitong sitwasyon para kay Hana. Hindi niya mabigyan ng anak ang kanyang asawa. Bukod pa po dito, siya minamaliit ni Penina na kanyang karibal o isa pang asawa ni Elkanah. According po sa verse 6 and 7, at dahil hindi nga siya magkaanak, lagi siyang iniinis at hinihiya ni Penina na kanyang karibal. Ganito ang laging nangyayari taon-taon. She was belittled. Noon kasi sa kanila pong kultura ay isa po sa mga pangunahing role ng asawa ay mag-alaga ng anak. Kung kaya po si Hana ay hindi ito magawa dahil bahug po siya. Kaya gano'n na lamang ang pangiinis sa kanya o panginsulto sa kanya ni Penina na kanya pong karibal. Ang kaaway po ganyan. Kumakasangkapan ng tao upang dagdagan palalo ang ating mga paghihirap o mga pagsubok. Kaya po ingat po tayo at huwag po tayong papagamit sa kaaway kagaya po ni Penina. Sa palagay ko po, naranasan na po natin ang ganitong sitwasyon, di ba? Na ikaw ay pagtawanan, asarin, maliitin, insultuhin dahil sa may mali kang nagawa o may kapintasan ka sa iyong pisikal na kaanyuan. And I'm sure, hindi natin po na-enjoy yung mga ganong pangyayari. Pero hindi po sapat na dahilan yon para po tayo tumalikod sa Diyos. Lagi po nating tandaan na tiniis ng Panginoong Yesus ang lahat ng pangiinsulto, panghuhusga, mga maling paratang at maging pisikal na pasakit alang-alang sa pag-ibig po niya sa atin. Popular po sa atin ang Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. Pero, ang ganda rin po na sinasabi ng verses 3 and 4 sa Tagalog, isipin nyo ang mga tiniis ni Jesus na paghihirap sa kamay ng mga makasalanang tao para hindi kayo panghinaan ng loob. Kung tutuusin, wala pa namang pinatay sa inyo dahil sa pakikipaglaban sa kasalanan. Tama po ang author ng Hebreo. Lagi nating isipin ang mga tiniis ni Jesus at sa pamamagitan nito'y mababago ang ating perception, ang ating pananaw sa ating pong mga pinagdadaanan sa buhay. Ganun pa man, kapag tinuloy po natin ang verse 7, ito po ang naging epekto kay Hana sa kanya pong sitwasyon o pangiinis ni Penina sa kanya.
Sa tuwing pupunta si Hana sa bahay ng Panginoon, iniinis siya ni Penina hanggang sa umiyak na lang siya at hindi na kumain. So, she was broken. Actually po, parang depression na nga po ito nangyayari kay Hana. Nawala na siya ng ganang kumain. Naapektuhan na po yung kanyang kalusugan. Kaya somehow po, parang ang sabi ko kanina, ay nakaka-relate din po kay Hana kasi nakikita ko rin po yung aking sarili sa kanya nung mga dumaranas ako ng pagsubok. Yun nga lang, talagang may gana talaga akong kumain. Pero kakaisip ay naapektuhan ang aking pong health. Pero salamat sa Diyos dahil sa kanyang katapatan at biyaya sa akin. Katatapos lang po ng aking ultrasound at urinalysis. At salamat sa Panginoon dahil normal naman po ang aking resulta according po sa doktor na tumingin po sa akin. Sa panahon nga daw po ngayon, bukod sa mga nurses, ay psychologist, therapist at counselors ang in demand. Dahil hindi lamang po physical ang ating dinaranas sa pandemic na ito, kundi emotional ay apektado, pati na rin ang ating pong spiritual health. Nawa nga po ay patuloy po tayong ingatan ng Panginoon at patatagin sa pandemya pong ito. At matuto din po tayong manalangin para sa iba na dumadaan sa ganitong klase ng pagsubok. Kahit ganun po nga ang dinadanas ni Hana, hindi po siya sumuko. At ito po yung ikalawang point po natin, Hana's determination from verses 9 to 16. Basahin po natin. Minsan, pagkatapos nilang kumain sa bahay ng Panginoon sa Shiloh, tumayo si Hana at nanalangin nang umiiyak dahil sa labis na kalungkutan. Nakaupo noon ang pari na si Eli sa may pintuan ng bahay ng Panginoon. Nangako si Hana sa Panginoon. Sinabi niya, "O Panginoong makapangyarihan, tingnan po ninyo ang aking paghihirap. Alalahanin ninyo ang inyong lingkod at huwag ninyo akong kalimutan. Kung bibigyan niyo po ako ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo para maglingkod sa inyo sa buong buhay niya. At bilang tanda ng lubos niyang pagsunod sa inyo, hindi ko po pagugupitan ang kanyang buhok." Habang patuloy siyang nananalangin sa Panginoon, nakita ni Eli na bumubuka ang bibig ni Hana pero hindi naririnig ang kanyang boses. Inakala ni Eli na lasing si Hana. Kaya sinabi niya sa kanya, "Hanggang kailan ka maglalasing? Tigilan mo ng pag-inom." Sumagot si Hana, "Hindi po ako lasing at hindi po ako nakainom ng kahit anong klase ng inumin. Ibinubuhos ko lang po sa Panginoon ang paghihirap na aking nararamdaman. Huwag po ninyong isipin na masama akong babae. Nananalangin po ako rito dahil sa labis na kalungkutan." Sa verse 10, yan po yung kanyang fervent prayer. Actually, dalawa po ang pwedeng maging response ni Hana sa kanya pong sitwasyon. Mapalayo sa Diyos dahil nga po sa pagsubok na ito. Or, lalo pa siyang mapalapit sa Diyos to become closer to God dahil sa kanyang nararanasan. At napakaganda po ng naging decision niya, naging response niya sa nararanasan niya. At ano po yun? Nanalangin siya. Ito ang naging legacy ni Hana. Bagamat painful ang kanyang sitwasyon, imbis na sumuko, dinala niya sa Panginoon ang kanyang problema sa panalangin. Iniyak niya sa Panginoon ang kanyang problema. Naalala ko din po yung ganitong senaryo sa amin ni PB. Kami po ay walang-wala that time financially. Wala po kaming income. Tapos, napakabigat pa po ng aming problemang dinaranas sa iglesia. Nasa KKV pa po kami noon. Yung feeling mo na wala ka nang magawa, wala kang matakbuhan. Alam niyo po, literal lang kaming umiyak na mag-asawa sa Panginoon. Kami po ay humingi lamang ng saklolo sa Panginoon. Para po kaming batang paslit na nagsusumbong sa kanyang tatay. Ganun po yung aking pakiramdam noon. At ganyan din po siguro ang damdamin ni Hana sa panahon po na ito. At tignan po natin ang content ng kanyang panalangin. Ito'y isang promise or vow sa Diyos. Verse 11, "Nangako si Hana sa Panginoon, sinabi niya, O Panginoong makapangyarihan, tingnan po ninyo ang aking paghihirap. Alalahanin ninyo ang inyong lingkod at huwag ninyo akong kalimutan. Kung bibigyan niyo po ako ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo para maglingkod sa inyo sa buong buhay niya. At bilang tanda ng lubos niyang pagsunod sa inyo, hindi ko pagugupitan ang kanyang buhok." Her faithful promise, verse 11, nanatili pong tapat si Hana sa Diyos. Ang tanging hangad lamang ni Hana
ay magkaanak. At kung ito'y ipagkakaloob ng Diyos, nangako po siyang ihahandog niya ito sa Panginoon. Kaya nung ipinagkaloob po ng Diyos ang kaisa-isa niyang hangad sa buhay, imbis na siya po ang magpapalaki dito, pinili po niya na ipagkatiwala kay Eli na pare upang maging lingkod sa templo. Sa pagkakataon pong ito, napalitan na ang pananampalataya, ang kanyang mga hinanakit at paghihinagpis. She surrendered to God. Madalas ito pong hinihintay sa atin ng Panginoon. Kami po ay umabot sa ganitong pagkakataon na sinabihan po kami ni PB noon na mag-consider po ng IVF o yung tinatawag na artificial insemination noon. That time, sabi ko sa Panginoon, this is it. Ito po yung hangganan ng aking pag-asa. At tandang-tanda ko po yung prayer ko noon, nung pong sinabihan kami na possible hindi na kami magkakaanak. Sabi ko, Panginoon, okay na po. Kahit hindi na po kami magkaanak, basta wag lang pong mag-bleed ulit si PB, yun lang po ang aking hinihiling sa inyo. I surrendered to God. Pero iba talaga ang Panginoon, napakabuti ng Panginoon. Kapag isinuko mo na sa Kanya, He will take over. Ituloy po natin. Ang sumunod po na talata ay may halong pagka-comedy na paghinalaan po na lasing si Hana ni Eli. Verses 12 to 13, habang patuloy siyang nananalangin sa Panginoon, nakita ni Eli na bumubuka ang bibig ni Hana pero hindi naririnig ang kanyang boses. Inakala ni Eli na lasing si Hana kaya sinabi niya sa kanya, hanggang kailan ka maglalasing? Tigilan mo na ang pag-inom. Sumagot si Hana, hindi po ako lasing at hindi po ako nakainom ng kahit anong klase ng inumin. Ibinubuhos ko lang po sa Panginoon ang paghihirap na aking nararamdaman. Huwag po ninyong isipin na masama akong babae. Nananalangin po ako rito dahil sa labis na kalungkutan. Her focused presence. Verses 12 to 16. Sa mga talata pong ito, makikita natin medyo may pagka-judgmental itong si Eli. Pari pa naman siya. Bumubuka lang yung bibig, lasing na agad. Pagpapakita din po ito ng senaryo na ito na hindi po perpekto ang mga leader. Minsan may mga tamang hinala rin pala. Pero bagamat ganito, nakinig naman po si Eli sa paliwanag ni Hana na ibinubuhos niya sa Panginoon ang kanyang problema. Lesson learned po yan. Huwag tamang hinala at matutong makinig sa paliwanag para hindi lumalaki ang problema. Minsan maliit lang na hindi pagkakaunawaan ay napapalaki. Pero kapag talagang siniyasat mo, maling interpretasyon lang pala ang problema. May nag-assume lang na itong ibig sabihin ng isang bagay. Mahirap po yan at pagdudulutan po talaga yan ng away. Kaya kahit tamang hinala po si Eli, ang focus ni Hana ay ang paglapit sa Panginoon. Minsan parang pakiramdam natin ay wala pong nakakaintindi sa atin at tayo'y nahuhusgahan pa sa ating pananampalataya sa Diyos. Pero kahit ganoon, tuloy lang because God sees, God knows, God hears, and God cares. 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Tunay na ang Diyos natin ay Diyos ng biyaya. Tinupad ng Diyos ang kanyang kahilingan. Basahin po na natin ang verses 17 to 20. Sa last point po natin na makikita natin ang dedication ni Hana. Verses 17, sinabi ni Eli, sige umuwi kang mapayapa, sana ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang hinihiling mo sa Kanya. Sumagot si Hana, salamat po sa kabutihan ninyo sa akin. Pagkatapos ay umalis na siya at kumain at nawala na ang lungkot sa kanyang mukha. Kinabukasan, maagang bumangon si Elkana at ang kanyang pamilya at sila'y sumamba sa Panginoon. Pagkatapos ay umuwi sila sa bahay nila sa Rama. Sinipingan ni Elkana si Hana at sinagot ng Panginoon ang panalangin ni Hana na bigyan siya ng anak. At dumating ang panahon na nagbuntis siya at nanganak ng isang lalaki. Pinangalanan niya itong Samuel dahil sinabi niya, hiningi ko siya sa Panginoon. Dahil sa medyo napahiya po ng konti si Eli na sa kanyang pagiging tamang hinala, ay bumawi naman siya pagdating dito. Implied na ibinigay ni Eli ang kanyang blessing kay Hana. Sinuportahan ni Eli ang panalangin ni Hana. Her petition was granted. Naway ipagkaloob ng Diyos ang iyong panalangin. Noong una ay tamang hinala, pero dito naman encouragement siya. At sa verse 18, naranasan nga po ni Hana ang kapayapaan. Sabi po doon na wala na ang lungkot
at napalitan na ng pagtitiwala. Philippians chapter 4 verses 6 and 7, "Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Saktong-sakto po ito sa naranasan ni Hannah. At bilang patunay na may kapayapaan siya sa verse 19a, kinabukasan, maagang bumangon si Elkanah at ang kanyang pamilya at sila'y sumamba sa Panginoon. Her praise was offered. Bagamat hindi pa po sinasagot that time ng Panginoon ang panalangin ni Hannah, ay sumamba na ito sa Panginoon. Patunay na may kapayapaan at pagtitiwala siya sa Panginoon. Bigyan o hindi siya bigyan ng Diyos, sumamba siya sa Panginoon. Our God is not just God at the top of the hills, but He is also God in the deep valleys. Kaya isa po yun sa mga favorite ko pong kanta ni Torren Wells na Hills and Valleys. God is God, mapamasagana man tayo o tayo po'y nasa problema, mananatili siyang Diyos. And with that, hindi nakabase sa kalalagayan natin ang pagsamba natin sa Diyos. He is our Creator. He is our life. He is our Savior. He is the reason why we live. He deserves our praise and worship. Ituloy po natin ang talata. Sinipingan ni Elkanah si Hannah at sinagot ng Panginoon ang panalangin ni Hannah na bigyan siya ng anak. At dumating ang panahon na nagbuntis siya at nanganak ng isang lalaki. Pinangalanan niya itong Samuel dahil sinabi niya, hiningi ko siya sa Panginoon. Her prayer was answered. Wala po talagang imposible sa Panginoon. Pinagkalooban si Hannah na siya po ay isang baog, imposibleng magkaanak sa paningin po ng siyensya, pero nagkaanak po siya. At dahil dito nabunutan na po ng tinik si Hannah, nakawala na po siya sa pang-iinis ni Penina. Matthew 7 verse 7 to 8, "Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds, and to the one who knocks, the door will be open." Natupad po ang kahilingan ni Hannah. At pinangalanan niya po itong Samuel bilang paalala sa kanya na hiningi niya ito sa Panginoon. Ang maganda po sa storya ni Hannah ay hindi po nagtapos doon dahil tinupad din po niya o hindi niya pinagkait ang kanyang anak sa Diyos, kundi inihandog niya po ito. Basahin po natin ang mga nalalabing talata, verses 21 to 28. "Muling dumating ang panahon na si Elkanah at ang buo niyang pamilya ay maghahandog sa Panginoon, gaya ng ginagawa nila taon-taon. Ito rin ang panahon na maghahandog siya bilang pagtupad sa panata niya sa Panginoon. Pero hindi sumama si Hannah. Sinabi niya sa kanyang asawa, 'Kapag naawat na ang sanggol sa pagsuso sa akin, dadalhin ko siya sa bahay ng Panginoon para ihandog sa kanya. Doon na siya titira sa buong buhay niya.' Sumagot si Elkanah, 'Gawin mo kung ano ang sa tingin mo'y mabuti. Dito ka na lang muna hanggang sa maawat mo na ang sanggol. Tulungan ka sana ng Panginoon na matupad ang ipinangako mo sa kanya.' Kaya nagpaiwan si Hannah at inalagaan ang kanyang anak. Nang maawat na ang bata, dinala siya ni Hannah sa bahay ng Panginoon sa Shilo. Nagdala rin siya ng 3 taong gulang na toro, kalahating sako ng harina, at katas ng ubas na nakalagay sa balat na sisidlan. Matapos katay ng toro, dinala nila si Samuel kay Eli. Sinabi ni Hannah kay Eli, "Kung natatandaan niyo po ako ang babaeng tumayo rito noon na nananalangin sa Panginoon. Hiningi ko po ang batang ito sa Panginoon at ibinigay niya ang kahilingan ko. Kaya ngayon, ihahandog ko po siya sa Panginoon. Maglilingkod po ang batang ito sa Panginoon sa buong buhay niya." Pagkatapos ay sumamba sila sa Panginoon. Her promise was fulfilled. Tapat ang Diyos kay Hannah at bagamat baog nga po siya, imposibleng magkaanak, ay binigyan niya o biniyayaan siya ng anak na lalaki na si Samuel. At dito sa mga binasa po natin, si Hannah din po ay sumukli ng katapatan sa Diyos. At tinupad po niya ang kanyang ipinangako nung umiiyak siya sa Diyos. Inihandog niya si Samuel sa Diyos.
Sa panahon po natin ngayon, di ba? Marami po ang napaka-emosyonal. Umiiyak puno sa Diyos. Pero kapag tinupad na ng Diyos ang kanilang panalangin, nalimutan na ang kanyang ipinangako. Mga kapatid, drama po yun. Pakitang tao lamang po yun. Deuteronomy 23 verse 21, If you make a vow to the Lord your God, do not be slow to pay it, for the Lord your God will certainly demand it of you, and you will be guilty of sin. May nananalangin, Lord, kapag nagkatrabaho ko, magdo-donate ako sa church. Or, Lord, kapag nagkasasakyan ako, ipapagamit ko po ito sa ministry. Or, Lord, kapag gumaling ako sa sakit na ito, maglilingkod na ako. Gaya ni Hana, tuparin po natin ang ating mga ipinapangako sa Diyos. Kung di po natin kayang gawin, huwag po tayong mangangako kasi ang sabi po dun sa Deuteronomy, magkakasala lamang po tayo. Pero wag din po tayong maging extreme na wala ka na lang i-commit kasi sa tingin mo hindi mo lagi kaya. Hindi rin po tama yon. Sa biyaya ng Panginoon, yung mga pangako po na yon ay matutupad. May mga ganyan din po ba tayong pangako na napako? Di pa po huli ang lahat, mga kapatid. Our God is God of many chances. Sa biyaya ng Panginoon, honor your commitments to Him. Tutulungan ka niya, magtiwala ka lamang. Sa dalawang asawa po ni Elkanah, mas pinagpala po si Hana. Kaya marami po akong kakilalang Hana. Pero wala po akong maalalang may kakilala po akong Penina. Kayo po ba? Meron ba kayong kakilalang Penina? Try nyo nga po i-search sa Facebook kung meron po kayong makitang Pilipino na Penina o pinangalan ng Penina. Sige, mamaya po after service, check nyo po, tingnan nyo po kung meron po tayo talagang makikita na Penina na Pilipino. Ang point ko po dito ay talagang nagmarka si Hana sa kasaysayan sapagkat siya po isang Wonder Woman pagdating sa kanyang pananampalataya at pagtupad sa kanyang ipinangako sa Diyos. And she is worth of our appreciation and inspiration in serving God. Pagpalain po tayo ng salita ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magwakas sa isang panalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat, kami po ay muling nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito, sa isang pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin upang kami ay magpagpuri sa inyo. Salamat at muli namin alalahanin ang isang napakalagang bagay na ginawa mo para sa amin, ng iyong ibigay ang iyong sarili, ng iyong binigay ang iyong buhay para sa aming kaligtasan at kapatawaran. At palagi po namin itong ulit-ulitin upang maipadamo namin sa inyo, Panginoon, ang aming pong pasasalamat at pagdakila sa iyong ginawa para sa amin. At salamat din po, Panginoon, sa mga awitin na iligtas po ng aming pong mga labi na nabigay po sa inyo ng kaluguran, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa isang napakagandang mensahe na aming pong narinig sa umagang ito na buhay ni Hana. Nawa ang Diyos na ito na maging aming inspirasyon sa aming pong buhay Kristiyano at mailapat po namin, Panginoon, ang kanya pong naging buhay, kanya naging patotoo, Diyos, amin ito, Panginoon, na isa buhay. At salamat, Panginoon, sa mensahero na ginamit mo sa umagang ito, sa kapatid na Ringo. Patuloy mo siyang i-bless, patuloy mo siyang bigyan ng napakalawak ng karunungan upang maibahagi niya po, Panginoon, ang mga bagay na kanya pong natutunan. Bless mo siya, Panginoon, maging kanyang mga mahal sa buhay. Patuloy mo silang ingatan, patuloy mo sila, Panginoon, ilayo sa anumang karamdaman. At ano pa yung, Panginoon, ang mga plano po sa kanya, alam po namin na hindi mo sila pababayaan. At salamat, Panginoon, sapagkat hangga't pandemic, Panginoon, hindi po nagiging hadlang ito upang kami magsama-sama at palakasan sa bawat sa Panginoon. Pamagitan po ng aming pong gawain ito. At iba pang mga gawain po namin sa aming pong iglesia. At dalahan din po namin, Panginoon, yung mga kapatid po namin na dumadanas po ng karamdaman, lalo po ng COVID, kayo po bigay po sa kanang kagalingan, mag-asa, sapagkat alam po namin, meron kaming Diyos, dakilang Diyos na hindi po nagpapabaya sa amin, na hindi po kami iiwan, hindi kami pababayaan, sapagkat tunay nga na
ang kanyang puhunan po sa pamamahal na inukol sa amin ng kanyang mismong buhay. Muli, Panginoon, binabalik namin sa inyo ang kapurihan. Binabalik namin sa inyo, Panginoon, ang kadakilaan at paglulahati. Sa pangalan na po na aming Panginoong Yesus. Amen. Kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya, at matibay na sumasampalataya gaya ng tinuro sa inyo, na sumagana sa pasasalamat. Magandang umaga po sa ating lahat, at awitin po natin ang ating doxology. Ang Diyos ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang kalangitan. Amen. Thank you, brothers and sisters, for joining us today as we worship God in spirit and in truth. Please join us again next Sunday. For more live updates, please follow us on our Facebook page and YouTube channel. Have a blessed week ahead.